nandito tayo ngayon sa Naiya. We are going to Bangkok. This is a solo travel for 2025 and samahan niyo ako. Currently, nakalabas na ako ng immigration and my boarding is 8 a.m. pa. It's currently 6 a.m. so breakfast muna tayo. This is my food. Dito ko ngayon sa A-Lounge. Tingnan nyo guys. Kasi sarado na yung pag, so dito tayo mag-wait. Pero currently, nakita ko yung pag sa labas. Parang nalipat siya dito sa side na to. Naka-Gulf Air na lang. Hindi na sila tumatanggap ng cards and yung mga Priority Pass, Dragon Pass, Mastercard Travel Pass is no longer accepted. Meron akong salad, bread, pasta, sausages. May siomay sila guys. Hindi ko lang alam kung same yung lasa niya dun sa siomay ng Pugs and Chicken. Pero pork dito eh. Tapos may Americano and Coke Zero. Breakfast tayo. So, tapos na ako sa A-Lounge and papunta na tayo sa boarding gate. In fairness guys, hindi masyado maraming tao yung airport ngayon. Tingnan niyo ako lang yung maglalakad dito sa Bocalator, di ba? Galing. Ang layo pala ng gate ng AirAsia guys. So, 102 siya. Dulong-dulo pa. So, mag-alat kayo ng mga 10 to 15 minutes kung papunta kayo dun sa gates, dun sa dulo. Kasi medyo malayong lakaran siya. So, delayed tayo guys. As usual to AirAsia. Wala pa daw yung aircraft. And yung flight prior us, hindi pa rin sila nakaka-start ng boarding even. So, paano pa kami? Diba? So, balik tayo ngayon sa lounges and baka sa Marhaba naman ako kasi baka maban na ako sa A-Lounge. Let's go there! So, nandito na tayo ngayon sa Marhaba. And, pakita ko sa inyo yung place. Alam niyo naman yung itsura eh, pero sige, tour ulit kayo. So, ayan, drinks, alcohol, sodas. Meron silang congee, rice, mga ulam. Kasi kanina sa A-Lounge walang ulam. Parang ano lang, siomai, tsaka parang sausage lang. Tapos, meron silang nachos, bread, salad. Ay, kaso wala na yung ice cream nila, guys. Pero mas marami silang alcohol dito. Ayan. Buti na lang hindi ako nag-rice kanina. Kain tayo. So, tapos na ako sa Marhaba, guys. And, ito yung dating Pugs. Under renovation talaga siya, guys. Ayan yung itsura. Tapos, nalipat yung satellite nila doon sa dulo, sa may A-Lounge na side. Tapos, yung area na yan, exclusive lang yung Pugs nila doon for Gulf Air or specific airlines lang. Hindi ka na talaga makakagamit ng mga kung ano-anong mga passes and credit cards. So, ayun, you have two options. A-Lounge or dito kayo sa Marhaba. Pero so far, mas maraming credit cards ang ina-accept nila sa Marhaba. And meron daw bagong lounge, guys. Hindi ko lang alam ano to. Abangan na lang natin. So, pabalik na ako ng boarding gate. Hopefully, may nangyari na. At nakaalis na yung flight before hours. Dito na ako. Boarding na. Lumipat pala ng gate. Doon ako nag-aantay sa kanina. So, let's go. Ay, grabe. May pila pa rin. And we are off to Bangkok. So, nandito na tayo sa Bangkok and naka-check-in na ako sa Tiang Capsule. Kasyang-kasya yung malaki kong luggage sa lockers nila, guys. And this is the capsule. Ang ganda. May smart TV. You can have your own privacy kasi yung curtains nila blackout. Tapos yung keycard mo, you will also use that to access yung bathroom nila. So, super safe and malinis, guys. As you can see, naka-voice over lang din ako kasi bawal magsalita ng malakas dito. I got this for around 600 pesos a night and sulit na siya for me. So, we are now on our way to Pratunam and nandito tayo ngayon sa Saladeng Station. This is so convenient, guys, kasi 4 minutes to 5 minutes walk lang from our hostel tong nilakad ko going here and one train ride lang tayo papunta ng Pratunam. Let's go! So, nakababa na ako and konting lakad na lang. Medyo maulan pero kaya yan kasi may bubong naman dito. Mga around 5 to 10 minutes siguro na lakad. Ang galing, guys! So, ayan, nakikita nyo yun. Our walk north to Pratunam. So, kanina diba galing tayo sa Siam Station. Layo ng nilakad ko pero at least may bubong. Hindi man lang tayo nainitan. O, diba papasok pa tayo ng mall. Hanap tayo ng mga mabibili. Dami tao. Para siyang DV. 2 hours later. Sobrang haggard ko na. So, probably mag-milk tea muna tayo. Baka hindi ko nakayanin.
So, tapos na tayo sa Pratunam and nandito tayo ngayon sa Big C, tawid ng Central World. May nakita akong chatra mo, pwede tayo magpahinga and tingnan natin ano pa bang pwedeng mabili dito sa loob. So, wala akong masyadong nakuha guys, puro curry. Pero, tignan nyo tong fruits, grabe, 59 baht lang, parang 1 kilo na, tapos nakabalat na. Okay na to, tara na sa next stop. So, nandito na tayo guys sa Krungton Buri. Galing tayo kanina ng Ratchadamri ata yung name. So, dito yung connecting papunta ng Icon Siam. Parang tama babasa ko. Correct nyo nga ako. So, ito yung itsura ng Icon Siam guys from the outside. Tapos, parang may event dyan. Tapos, ito na rin yung sa harap niya yung parang mga river boat cruise dinner. Tapos, ito na rin yung parang fountain show nila na 7 p.m. and 8 p.m. every night. Naantay ko lang. Sayang naman nandito na ako. Ayun na yung mga nagko-cruise guys. Haba ng line. Dami nila isisiksik dyan sa boat. So, tapos na yung fountain show sa labas ng 8 p.m. And I'm on my way doon sa Suksayam. Sayang. Hanggang ngayon, confused pa rin ako guys. Parang siya sabihin. Ang ganda talaga dito sa loob. Like, look at this. So, nahanap ko na yung Suksayam and nakapasok na ako for dinner. And ang cool kasi para talaga siyang night market pero nasa mall. Laki ng mangga dito guys. Grabe. Parang papaya. Ay, ito na yung mango sticky rice. Uy, in fairness guys, ang sarap. Tapos, matamis yung mangga. So, tapos na ako mag-dinner ng mango sticky rice. Na-realize ko lang, yung mga areas pala dito, meron silang specifications like ito, Northern Region, Central Region. So, tapos na ako dito sa Suksayam and Icon Siam. Or Icon Siam. Suksayam. Hirap pa rin ako. Anyways, merong grocery sa loob nito. Mas dito ako nakabili kasi kanina sa Big C kasi ang daming tao. And mura din guys, same price lang sila. So, ayun na. See you sa next day. So, nakababa na ako ng Bolt and nandito tayo ngayon sa Unlock Yun for brunch. So, ito yung food nila. Mga traditional na Thai breakfast. Tapos, masarap daw yung steamed bread nila. May kaya. Buti pa yung tinapay dito, may kaya. Tapos, so, dumating na yung order natin. Meron tayong steamed bread, kaya, 2 fried eggs, iced coffee, and meron din silang complimentary tea. Tara guys, kain tayong breakfast. So, tapos na ako sa Unlock Yun and lakad tayo a few kilometers. So, nadaanan ko to guys while walking papunta doon sa mga Michelin food stops natin. So, mula doon sa kanina, mga 15 minutes na lakad, parating na ako dito. Ang name ng place is Shaifun. Meron silang parang chicken with rice, egg, tapos Chinese sausage. So, order din ako ng Pepsi Max and ice. Kasi, ang init eh. Parang hindi kaya na walang yelo. So, tapos guys, saktong-sakto. Like, pag upo ko dito, biglang umulan. Tignan nyo. Tapos ng ulan, oh. Ewan ko kung kita sa camera. Pero kanina kasi, habang naglalakad ako, sabi ko pa naman, uy, ang kulimlim. Parang ang perfect ng weather para maglakad-lakad. Tapos biglang umulan pagpasok ko, di ba? Galing. Timing talaga eh. Second meal. Alam nyo guys, sana maubos ko lahat ng kakainin ko ngayong araw na to kasi kung ano yung konti ng kinain ko kahapon, ganun yung ibubumbong ko. So, sa tabi guys, may nagtitinda ng milk tea na yung totoo talaga. Na old way of making it. Bili tayo. Oh my gosh, gusto ko niyan. Tignan nyo guys. So, bumili ako ng Thai tea sa kanya. Napakalaki guys, grabe. Hindi ko alam paano ko uubusin. Napakadami. So, mukha na akong oil na may mukha. Kasi ang init-init, grabe. So, kung umuulan kanina, ngayon sobrang init naman. And nandito tayo ngayon sa Khao-San Road. Ito yung itsura niya kapag may daylight pa. Sobrang init guys. So, meron akong excuse. Magpa-foot massage muna tayo. So, dito ako nagpa-massage guys. Dito siya malapit sa Khao-San Road. And these are the prices. Mura masyado guys. Tapos, okay naman yung experience. So, ayan. Ang ganda ng place.
So, the main reason bakit tayo nasa Kausan is because sasakay tayo ng tourist boat from Fra Artit Pier ng Sunset on the way to Asiatic. Ito na yung magiging parang cruise natin, kumbaga. And madadaanan nyo rin yung mga famous attractions by the river. Tapos meron din silang open upper deck seating. So, sulit na talaga. Yun na yung Wat-Aron, guys. Oh. Ganda niya sa gabi, umiilaw. Bog. Ayan na yung Icon Siam, guys. So, sa mga stop na to, pwede rin kayong bumaba and sumakay ulit kung naka-hop on, hop off pass kayo. Pero naka one way lang ako. So, doon ako bababa sa last stop, which is doon sa Asiatic. Nakikita na natin siya. Yun sa dulo. Dito na tayo. Pababa na rin. You can also buy itong tourist boat tickets sa Klook. Don't forget to use my promo code Eliza the Explorer Klook para sa discounts. So, nakababa na ako, guys. And nandito na ako sa Asiatic. Ito yung loob ng Asiatic. Technically, hindi loob kasi outdoor naman siya ng Moldo. Ayan yung parang Ferris wheel nila. Tapos, ito yung boat nila dito. Tingnan natin. Siri Manahop Heritage. Restaurant din siya. Pasok tayo sa loob. May mga tinda-tinda din dito. So, sabi nila mura daw dito. So, doon ako mamimili ng pasalubong. Anyways, tignan ko na nga. Guys, pag pumunta kayo dito sa Asiatic, dito kayo bumili. Sobrang mura ng mga pasalubong nila. Even mas mura pa sa Pratunam kahapon. Like, grabe, tingnan nyo. Binigyan niya ako ng, pag bumili ako ng 5, free yung isa. Tapos, ang ref magnet nila nasa 50 baht. Set na 5 magnets na yun. I mean, pagpasok nyo, galing dun sa boat area. Makikita nyo agad tong store na to. So, nandito tayo ngayon sa Big C. Mamimili ako ng pasalubong kasi hindi ako nakabili kahapon, di ba? Walang katao-tao dito halos. So, nandito pa rin to sa loob ng Asiatic. Mukhang marami namang option, tsaka medyo malaki din naman siya. So, nandito tayo sa Kod Talay for dinner. Seafood buffet to, malapit lang siya sa Asiatic and it's around 600 baht per person. And yes, pwede ang solo kahit buffet siya. Meron silang guys, parang paluto area. Pasok tayo sa loob ng buffet area. So, meron silang mga luto na guys. Yan, iba't ibang klase. Pork, chicken, beef. Siyempre may seafood kasi seafood nga sila. Mga fried pang mga kids. Pizza, chicken, more cooked food. Dim sum meron din. May kakaibang crabs, mga soup, mga iba't ibang klase ng fish. May steamed, may fried, may grilled. Ito yung sa hot pot yan, may mga meat. Tapos grilled din. Ito yung seafood. So, andyan yung clams, squid, fish. Tingnan nyo iba't ibang klase ng crabs. Lahat yan kasama. Pati gulay or long life char. Walang magaganyan sa buffet. Charot lang. So, ito na yung mga grilled. Yan, may sauce bar din. May sashimi dito. At mga desserts. May fruits din sila guys. Salad bar meron din. Yan, may ice cream sila. Iba't ibang klase ng fruits. Ang dami ring options ng drinks. So, I paid 690 plus Thai baht per person dito. Eh, ako lang naman mag-isa. So, yun na yung talagang binayaran ko. Bukod pa to sa mga kasama sa labas. Sobrang sulit siya, guys. Makakatry tayo ng mga kakaibang seafood. Katulad yan. Ano yan? Ito mas weird. Horseshoe crab. Diba? Para siyang tawag dyan? Para siyang fossil. Yung luma, no? May oysters din, no? May beef and pork butchery din. So, dyan siguro sila nagsaslice ng mga meat. So, nakuha ko na yung mga pagkain, guys. And I'm currently grilling right now. Ito. Iba't ibang klase ng crabs and shrimp. Tapos, meron ako ditong nasunog na salmon. Kain. Luto muna ako. Grabe pagod ko, guys. Ibang level. Grabe, nakakalorks. Sana maubos ko to kasi ang laki ng penalty dito. Tapos na ako kumain. Grabe guys, devoured. Good morning guys. And this is the third day. Nandito tayo ngayon sa Terminal 21 Mall. So, nandito na tayo sa Pier 21. So, pag pumunta kayo dito, dumiretso kayo ng third floor. Kasi parang may mga food court din sa baba. Or parang mga area din ng food. Baka malito kayo. Dito yung mga mura guys. Like, tingnan nyo. 30 baht lang yung mga meal. May 20 plus pa nga 28 baht. So, kapag kakain kayo dito guys, kailangan nyo muna pumunta dito sa coupon area. Tapos, mag-load kayo. Kuha kayo ng card na ganyan. Yun yung ipambabayad nyo sa mga stalls na nandito. So, nag-load ako ng 150. Tignan ko kung kasya ba. After you order, tap your card to pay, then kunin nyo na yung food.
Hindi ko talaga naubos. So, nasa 90 baht lang siguro to. Oo, kasi meron pa akong, hindi, 80 baht pong tumahigit kasi meron pa akong mga 60 plus baht. So, meron akong pad thai, pork, and pork. Tapos, mango, and eto, hindi ko to binili dito. So, ayan. Mura lang. So, mga nasa 60 pesos isang order. Kain. So, tapos na ako mag-brunch and may natira pa akong mga 60 baht. I-refund natin. Pwede yan eh. Kunyari di nyo naubos yung balance nyo. Pupunta lang kayo saan kayo nag-load and babalik nyo yung card. Life update. Andito na naman tayo sa Kurungtong Plaza, guys. And nakabili ako ng set. Ang ganda. Ayan o. Ang cute, diba? Ayan. Top siya, tapos skirt. Actually, yung ilalim niya shorts. Tapos 300 baht lang. O, diba? So, nandito ako ngayon sa Central World, top 7th floor. Nandito yung pinaka-chill na pinaka-matinong grocery na napuntahan ko sa buong Bangkok. Marami silang options, guys, and hindi mahal. Tapos, hindi siya stressful ba na grocery. So, mas masarap mamili. So, bumalik na ako ng hostel, guys, kasi maaga pa ang flight ko tomorrow para makapag-impake pa ako. And ito yung hostel from the outside. Yan yung cafe na connected. And ito yung garden area kung saan kayo pwede tumambay. Yes, merong cats tsaka squirrels. Ang cute nila. And for our dinner, nandito tayo sa Heaven Rooftop Bar. Meron akong tiramisu and cocktail. Ang ganda ng view dito, guys. What a nice way to end this trip. Sobrang fulfilling ng ginawa kong trip this year. And I will always be thankful sa mga ganito. Ang ating solo travel ritual. So, meron palang Manikineko malapit sa hotel. Pinuntahan ko na. Tapos, meron din silang mga drinks, guys. Same lang din doon sa KL nung pumunta tayo. Ay, gusto ko ng Milo, syempre. Dito tayo sa Milo. Naka-check out na ako and nasa Grab on my way to DMK Airport. Do not forget 50 baht for the toll. Good morning, guys, and today is our last day. Pauwi na tayo ng Manila. And ito yung airport pala sa loob, DMK. Ito yung older nila. So, nakapag-baggage drop na ako. And ito yung itsura dito sa loob. Tapos, andyan na yung immigration. Medyo luma lang siya. Pero ang bilis, guys. Kasi tingnan nyo, walang pila. Normally, kapag yung sa mga pauwi ng Pinas, sobrang haba ng line. So, nakapasok na tayo. Nandito na ako sa loob. And yun ata yung pinakamabilis kong technically bag drop, immigration, x-ray. It was everything under 15 minutes. So, very good. Kahit ganito yung airport nila. Medyo aged na yung airport, pero napaka-efficient talaga dito. Medyo nasyukit ako coming from Naiya, syempre. Alam nyo naman. So, ayun lang. Bye guys. Thanks for watching. Till our next travels.